Magandang araw mga kaibigan. Ito, bigyan ko kayo ng latest update tungkol sa impeachment case ni BP Sara. Kanina yung vlog ko is may post ang DZRH News, although wala pang detalye yung isinampang petisyon ni BP Sara sa Korte Suprema tungkol sa kanyang impeachment. Ito ngayon, mayroon ng update. Post naman ng ABS-CBN News 10 minutes ago. Breaking news. Ito na, may detalye. Vice President Sara Duterte has filed a petition before the Supreme Court challenging the validity and constitutionality of the fourth impeachment complaint that was eventually transmitted by the House of Representatives. BP Duterte's camp says, the petition seeks judicial intervention from the High Court to uphold due process and raises serious legal and constitutional concerns. Yun, yung laman ng petisyon. Ito, yung mga abogado ni BP Sara, grabe. Fortune, Narbasa, and Salazar Law firm representing BP Duterte says the Vice President trusts that the Supreme Court will exercise its constitutional duty to safeguard democratic principles and uphold the rule of law. Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting confirms Vice President Sara Duterte filed a petition for certiorari and prohibition on Tuesday, February 18, regarding her impeachment case via Katrina Domingo and Adrian Ayalin, ABS-CBN News. Okay? So, dito ako natrack sa Fortune, Narbasa, Salazar Law. Ito, naririnig ko na itong mga apilyedong ito ng mga abogado. Nako, lalo na itong mga Fortune lawyers. Mga, correct me if I'm wrong. Panahon ata yung impeachment ni Pangulong Erap Estrada. Ang mga abogado niya, nandyan na yung mga lawyer Fortune. Nakalimutan ko yung first name. So, matindi itong mga abogado ni BP Sara kasi sa mga ganitong kaso-kaso, pag meron kang magaling na abogado, nako, talagang safety ka. Ang isang pinakamagaling na abogadong alam ko yung si Estelito Mendoza. Magaling ito, Solicitor General panahon ni Marcos Sr. Hanggang ngayon ano pa rin? Nag-aabogado pa rin although hindi na madalas. So yun po, yung fourth impeachment complaint na yun ang nai-transmit sa Senado, yun ang pine-question, validity and constitutionality. Okay. So, magbasa tayo sa mga comments. Okay. Elmer Cervantes, sa impeachment court, bank accounts can be opened without restriction. Bank secrecy cannot be used to hide the wealth. Oh, okay, no problem. Tungkol sa kasi isa sa articles of impeachment yung unexplained wealth daw na lumalabas sa ngayon, parang wala pang masyadong hawak na ebidensya ang prosecution kasi isusubpoena pa daw ang mga bank records ni BP Sara. Pagdating dito sa mga bank records, ako naniniwala ako, mga simple lifestyle lang itong mga Duterte. Kung yung mga inaakusa na unexplained wealth, no worries. Sige. Okay. Maki Alferez, finally, the eagle is on the move. Go, 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 BP Sara. Yeah. Talagang palaban na siya. Okay, ano pa?
Refenie Notmon. Kahit aabot pa yan ng 10th impeachment complaint, wala kami pakialam. Rino Ornopia, Duterte kami, solid. Oh, ang daming love, ang daming nakaganyan, no? Siri Rabi, if the impeachment is null and void, pwede po ba maghain ng another impeachment kahit within 1 year from the filing of the null and void? Hindi, ang alam ko, tapusin yung 1 year. Maricar Malalay de la Serna, tama yon, BP, laban lang. Steve Palaka, Battle of the Brain na ni karon. Brain, yan. Patalan niyo. Maria Fele La Rosa, very good lawyer, BP Sara, lagting abogado, Forton, yung sinasabi ko, abogadong di Campanilla. Wow! Alden Mata, sabi niya, they're shaking. Jay Parcon, good job. Krista Siren, go Inday Sara, give us nothing. Okay, so, yan po. Last na lang, Woody Gapa, laban BP Sara, save the Philippines. So, kaabang-abang po ito, ang dami ng petisyon. Katatapos kahapon din, petisyon ni na attorney Israeli Titorion seeking TRO para i-stop ang impeachment. Yung isa namang lawyer, Hinerelio, petition asking the Supreme Court to order direct the Senate to start the trial immediately. Kung ako ang tatanungin nyo, walang katatakutan ni BP Sara sa impeachment. She can defend herself. Kailan kung hindi nasunod yung proseso, bahala sila. Palagay ko may basihan ang mga abogado sa pag-file ng petition. So, mayroong post ng DZRH News posted 6 minutes ago. So, bago-bago pa lang. So, basahin ko. Just in, BP Sara Duterte also filed her complaint in the Supreme Court regarding the impeachment case against her via Henry Ori, DZRH News. So, just in. So, wala pang masyadong detalye. Kaya lang, sa aking analysis lang is, nireklamo niya yung impeachment case laban sa kanya ay most likely hindi nasunod yung proseso. Baka similar ito sa petition na idinulog ni na Attorney Israelito Torion. Yung kahapon ba? 4 na Mindanaoan lawyers naghain ng petition sa Korte Suprema asking the court na i-declare invalid or i-stop o yung mag-issue ang Korte Suprema ng temporary restraining order para hindi matuloy ang impeachment ni BP Sara. Yun yung na-file kahapon ng 4 na abogado from Mindanao. So ito naman kay BP Sara, wala pang detalye. Hintayin natin kung ano, but most likely, ganun pa rin. Kini-question niya yung proseso. Kasi maraming mga legal experts na nagsasabi, isa pa nga dyan, yung isang retired Supreme Court Justice, nakalimutan ko lang yung pangalan. Kaya lang, ang opinion ng retired Supreme Court Justice, hindi nasunod yung proseso tungkol sa impeachment. Kaya, baka ito na yung mga grounds ni BP Sara, isa ring abogada, na naghain ng complaint sa Supreme Court. So, dito na first time mangyari ito na ang Vice Presidente ay inimpeach ng Kamara. Correct me if I'm wrong. Wala pa akong matandaanan na na-impeach na Vice President. So, matandaanan ko lang si dating Pangulong Joseph Estrada,
dating Chief Justice Renato Corona, at yung isa pa, yung Merceditas Gutierrez, ano ba yun? Ombudsman ba yun? O I think ombudsman. Kailang nag-resign siya bago ma-impeach. So yun yung mga alam ko na dumaan ng impeachment. Ano pa? Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, maraming naisampa na impeachment case laban sa kanya sa Kamara. Kailang hindi nagmaterialize. Doon pa lang sa Kamara, wala na. Hindi na umakyat sa Senado. Sino pa? PRRD? I don't know kung may impeach. Si BP Leni, mayroong move noon ng mga kongresista na i-impeach si BP Leni. Kaya lang, dahil sa strong leadership ni Pangulong Duterte, sabi niya, no way! Don't do it! Doon mo makikita ang lakas ng pagiging leader ni PRRD. Dahil nung sinabi niya, no! I will not allow it. Binutuhan ng taong bayan yung Vice President na huwag niyong guluhin ang government structure. Hindi dahil sa binabatikos niya ako, i-impeach niyo na. No. That's part of democracy. That's part of freedom of speech. So, makikita niyo, ang laking kaibahan ng pamumuno ni PRRD at PBBM. Nung sinabi ng Pangulong Duterte na huwag niyong ituloyan, walang impeachment ni BP Leni, walang nangyari. Ito naman ngayon, presidente natin, nagsabi kunuhay na ayaw niya ng impeachment, kaya lang tinuloy pa rin na pati yung anak niya, siya ang numero 1 na pumirma sa impeachment complaint. So, medyo makikita mo yung big difference sa leadership. Sabi nga ni Mr. Rigoberto Tiglao, ito column o article ni Mr. Rigoberto Tiglao na nabasa ko. Ano daw, ignorante daw sa impeachment process si PBBM, according to Mr. Tiglao. Kasi ang sinasabi ni PBBM na once na na-file na daw ang impeachment sa Kamara, ano na yun, it will take its own life. Parang ganon. Na dapat aksyon yung mga kongresista at yun nga kailangan pirmahan para yakyat. Sabi ni Mr. Tiglao, ang dami namang impeachment na i-file sa Kamara panahon ni GMA. Kailang hindi automatic nga pirmahan na iakyat sa Senado. Lahat ng impeachment complaint laban kay PJMA ibinasura. Yun ang punto ni Mr. Tiglao. Kaya hindi automatic na once na may impeachment na naisampa is pipirmahan na ng mga kongresista at dadalhin na sa Senado. Hindi ganon ang impeachment, sabi ni Mr. Tiglao. Anyway,